any time is the right timing. Okay? This is not in any way a retaliation to whatever it is. Bakit ako mag-retaliate sa kanya? Magandang araw at ito po ang ating update mga kababayan. Bumaliktad nga itong si Representative Vinnie Abante Jr. na kung dati ay super kontra ito na makikialam ang ICC sa ating bansa sa investigasyon sa akusasyon na umano'y mayroong extrajudicial killing na nangyari sa war on drugs ni dating Pangulong Digong. Aba, ngayon ang kagustuhan niya na makipag-cooperate daw umano ang ating gobyerno sa International Criminal Court at paimbestigahan ang paglabag sa karapatang pantao na nangyari noong war on drugs ni dating Pangulong Digong. Bakit kaya biglang bumaliktad itong si Representative Vinnie Abante Jr., mga kababayan po natin? Hindi kaya isa ito dahilan ang pagbunyag ni dating Pangulong Digong sa umano'y matinding korupsyon na nangyayari diyan sa House of Representatives at posible kayang tinamaan ito o posible ang katumbas nito ay pondo mula sa House Speaker. Bakit sila nagsibaliktaran, mga kababayan po natin? Dati, ang nagpupursigi lang na magkaroon ng investigasyon ang ICC sa ating bansa. Ito yung Kamatayan Black na kung saan una na nga nag-file itong si Franz Castro na sinasabi na dapat umano ay payagan ng ating gobyerno ni Pangulong Marcos na papasukin itong ICC at mag-imbestiga sa ating bansa. Kaugnay po dyan, mga kababayan po natin, ay panoorin din po natin itong naging interview nga ni Representative Vinnie Abante sa INC News. No, it's not. It's not a mere retaliation to the former president. I still believe in the former president's leadership. You see, I have supported the former president when he was president. I've always supported any duly constitutional authority as far as I'm concerned. So, whether it be they will question the timing of this thing, sa akin any time is the right timing. Okay? This is not in any way a retaliation to whatever it is. Bakit ako mag-retaliate sa kanya? Wala siyang nagawang anuman sa akin. You see that? To me, so malinaw po ang kanyang pahayag, mga kababayan po natin. Walang ginawang anuman sa kanya umano si Pangulong Digong at wala naman siya umanong ginawang masama. At may tiwala siya kay Pangulong Digong nung namumuno ito. Bakit siya nag-file? At bakit gusto niyang makialam ang ICC? Nasaan ang kanyang prinsipyo at paninindigan na una niyang sinabi na hindi dapat makialam ang ICC kasi gumagana yung ating justice system. So ibig sabihin, mga kababayan po natin, may mas malalim na rason para sa akin kung bakit bumaliktad itong si Abante. we just like to address this now at this point in time in our country. Opo. And sir, how is the House leadership responding to the resolution that you filed? Is it a lukewarm reception, or are they quite bent on actually approving it in the Justice Committee? I still do not know, Katrina, because this at 10 o'clock in the morning, there will be a hearing, no, on a joint hearing of the Committee on Justice and the Committee on Human Rights. If this resolution should be approved or not. Sinabi ko din sa mga members ng Committee on Human Rights to attend the committee hearing today, just to stress, to thresh out everything, and whatever the majority would say, I would agree to it, no? All right. Sir, Senator Ronald De La Rosa earlier said that even if the resolution is passed, it wouldn't actually have any effect because, as we all know, resolutions only express the sentiments of a chamber. It has no legal effect. So even if it's passed, what can you actually do for to push or to further urge the Marcos government to cooperate with the ICC's investigation against the drug war? Well, to me, we have already, give the sense of the House concerning this. So it is now up to the Executive Department to be able to act on it speedily, to act on it positively or negatively, whatever it might be. But sa akin, I've done my part in asking the Philippine government to extend their full cooperation to the office. So palagay ko itong kay Abante, mga kababayan po natin, papansin lang din ito, ano? Kasi alam niya na mainit ngayon ang issue sa mga Duterte, kaya nag-file ito. So, pero alam niya na negatibo ang kanyang pag-file at hindi ito maaprobahan, mga kababayan po natin. Kahit sa House of Representatives ay medyo mahihirapan siya na ito ay maaprobahan. Kahit nga sinabi ni Pangulong Digong, the most rotten institution ay itong House of Representatives. Pero marami pa rin ang tahimik, mga kababayan po natin.
at na umuoki na lang kay Romualdez para makakuha ng pondo at hindi na nagsasalita. Pero alam po natin na marami pa rin dyan ang tahimik lang. Kaya lang sila lumipat sa partido ni Marcos at sa partido ni Romualdez dahil kailangan nilang kumapit sa susunod na 2025 election. So, posible ito rin ang ginagawa ngayon ni Abante para makakuha nga siya ng tiwala diyan kay Romualdez. So, syempre, kailangan nila ang pondo para ngayong eleksyong 2025. So, saan sila makakuha ng pondo? Dahil, kung hindi sila kakapit kay Romualdez, hindi sila makakuha ng pondo, mga kababayan po natin. Tandaan natin yan. Si Romualdez ang kumukontrol ng pondo ng House of Representatives. At ito po, yung kanilang extraordinary expenses na walang ka-audit-audit, mga kababayan po natin. At napakasimpleng certification lamang ang kinakailangan. Na hanggang ngayon ay hindi pa sila nagre-represent o nagpapalabas ng kanilang resibo na tinatanong ng taong bayan. Kaya ngayon medyo sabihin natin na duda na ang taong bayan ngayon sa mga congressman dahil sa paglabas nga nitong issue ng extraordinary expenses. Actually, yung umamin nito ay si Kimbo naman. Tingnan mo si Kimbo ngayon, di ba? Bigla siya nang nahimik dahil nadulas nga siya, mga kababayan po natin. Of the prosecutor of the ICC. Okay. Now, so tama yung sinabi ni Senator De La Rosa, you see, because it will be upon the action of the executive branch on what they're going to do with the resolution. Sir, but would you go to as far as urging the administration to actually consider rejoining the ICC after the withdrawal, or is that even possible? Is that a far stretch of the imagination? Well, we have already given the resolution. We have already manifested our sense of urgency. I think now it would be upon the action of the executive department on what they're going to do with the resolution itself. To state here publicly that this resolution is not against the former president. As I've said, that this resolution is about upholding the rule of law. Ngayon, kung yung ibang mga tao sabihin nila na ito ay that concerns personality, sa akin hindi, no? This is actually the principle that we would like to uphold. Now, our former president has all the right to say anything for or against Congress. But of course, naniniwala naman ako sa kanya na hindi naman niya nilalahat ang congressman. He's not actually saying it, making a blanket statement on all the members of Congress. You see? And I still believe in his own right to say those things. All right. So yan naman pala, naniniwala ka naman pala na karapatan ni Pangulong Digong na questionin kayo dyan sa House of Representatives, lalong-lalo na dyan sa issue ng extraordinary expenses. So nilinaw din ni Pangulong Digong na kung hindi ka naman corrupt, ibig sabihin hindi ka apektado. Kasi ang kanyang tinutukoy dito ay itong si Romualdez lamang, mga kababayan po natin, at ilang membro ng Makabayan. So ngayon, kung magre-react ka, ibig sabihin ay kurakot ka o guilty ka. So itong ginawa ni Abante, mga kababayan po natin, pakita na wala siyang prinsipyo at paninindigan na kung sinabi niya noon na walang karapatan na pumasok ang ICC sa ating bansa, ngayon ay sinasabi niya na dapat maki-cooperate ang Pilipinas sa investigasyon ng extrajudicial killing sa ating bansa. Ganon pa man, mga kababayan po natin, nakastalalay pa rin sa administrasyon ni Marcos Jr. kung papasukin niya itong ICC sa ating bansa o hindi. Kung makikinig ba siya sa kanyang pinsan o sa kanyang mga alipores na patuloy na sinisira ang UNITEAM. Kita naman po natin na itong si Vice President Sara Duterte ay talagang hindi kayang makikipagplastikan at pinanindigan niya na hindi niya talaga pinansin itong si Romualdez nung dumating nga itong si Marcos mula sa biyaheng Amerika. So ito, mga kababayan po natin, nasa kay Marcos nga ang desisyon. Kung talagang papayagan niya, so ibig sabihin, isa rin siyang walang prinsipyo at walang paninindigan. Kaya yan ang ating abangan, mga kababayan po natin, dahil posibleng magbago rin ang isip ni Marcos. At kung mangyari ito, mga kababayan po natin, ito na ang tuluyang paghiwalay ng UNITEAM at posibleng sasabog sa galit ang sambayan ng Pilipino sa kanilang gagawing ito. Kaya abangan po natin yan, mga kababayan po natin. Para sa inyong komento, opinion patungkol sa isyong ito na gustong papasokin ni Abante ang ICC sa ating bansa, huwag kalimutan mag-iwan dyan sa ating comment section. At yan po yung ating update. Maraming salamat.
kababayan.